Hello mga ka-chicken, nandito na naman tayo para ipakita ko sa inyo kung paano ba kinakata yung mga kinakain nating manok. Sa video ito, ipapakita kung paano ba ang tamang proseso kung paano katayin ang lagyan nating manok. So una nakita nyo kanina, tinanggalan ko ng balahibo ang liig ng ating manok para diretsong humiwa ang kutsilyo sa liig ng manok, sa balat ng manok at hindi siya magaanong masaktan at magdusa. Ayan mga ka-chicken, pinapatulo ko na ang dugo ng ating manok para matanggal na ang kanyang buhay at matanggal din ang lansa. Loh, buhay! Ang tawag nga po pala sa prosesong ito ay tinatawag na bleeding, kung saan pinapatulo ang dugo ng manok. Kaya lang po natin tumulong dugo nito at least sa loob ng 3 minuto para masiguro natin wala ng dugo o halos ubos ng dugo sa loob ng manok. Kaya ngayon po habang pinapatulong dugo, nagmukha akong tanga, nakahawak sa manok at bumabagay po ang aking outfit kung ano ang ginagawa ko ngayon. O diba parang takas lang ng mental? At ayan po, pagkatapos ng pagtulo ng dugo ng ating manok, ilalagay na po natin sila sa mainit na tubig, tinatawag na scalding, para lumambot ang balahibot, madaling tanggalin. Kinakailangan pong mainit at kumukulo yung tubig na gagamitin sa ating pag-i-scalding. Paalala lang po, hindi po kailangang ibabad ng matagal ang ating manok sa mainit na tubig para maiwasang maluto ang laman nito. Ayan po, pagkatapos nating i-scalding ang manok, tatanggalin naman natin silang ng balahibo na tinatawag na defeathering. Dapat mabusising tanggalin ang mga balahibo at siguruhin walang matitira kahit konting balahibo. Medyo nakakatamad nga lang itong mga ka-chicken dahil ang tagal ngang tanggalin ng balahibo ng manok. Pero para sa kapakanan ng grado ko at sa kinabukasan ng mundo, gagawin ko na rin. At ayan nga mga ka-chicken, mabuti kong tinanggal ang lahat ng balahibo ng manok at tinugasan na rin ito para maging malinis at safe ang kakainin nating manok. At huwag din kalimutan tanggalin ng matigas na balat o parang kaliskis sa paa ng manok. Dapat wala kayong matirang balahibo kahit konti para maging mataas ang gradong makukuha ko dito. Ang ibig na sabihin para maging presentable at malinis ang kakainin nating manok. Ang ginagawa ko nga po pala ito ay for educational purpose only. Ako nga po pala ay nag-aaral bilang isang agriculture at may major na animal science, kaya po ito yung ginagawa ko. Pinag-aaralan po namin ngayon kung paano ba ang tamang pagkatay ng manok at ang mga paraan kung paano tamang proseso para gawin ito. Sana po may matutunan kayo sa video ito, lalo ng mga agriculture student na katulad ko. Hindi pa nga po pala monetize ang channel ko, kaya wala pa akong nakukuha dito. Kakasimula ko lang po kasing mag-upload ng mga video at naging requirements din sa amin ang magkaroon ng YouTube channel at doon i-post yung mga video na gagawin pa namin sa inaharap. Kaya mga ka-chicken, pa-help naman ako, pa-like and subscribe na lang po para maging updated kayo sa susunod ko pang mga video. At ayan po mga ka-chicken, kung makikita nyo, malapit na ako matapos sa aking pagde-defeathering. At ayan nga mga ka-chicken, nalinis ko na po ng maayos ang manok na dito at handa na po siya sa susunod na gagawin natin. Ang next po na gagawin pagkatapos ng pagtanggal ng mga balahibo ng manok ay pagtanggal naman ng mga lamang loob nito. Inuna ko na pong putulin ng mga paa ng manok at isusunod ko na ang pagkuha ng lamang loob nito. Hiniwa-hiwa ko nga pala at tinalis ang mga kuko nito dahil andun karamihan ng putik at dumi ng manok. At sa puntong ito mga ka-chicken, nakalimutan kong tanggalin ang laman loob ng manok at inupakan ko na nga ang pakpak nito. Ganyan talaga ang tao kapag tumatanda na at nagkakaedad na. Kaya ngayon, sinama ko na rin putulin ang hita at drumstick nito. Dahan-dahan ko itong hiniwan ng kutsilyo at binali ang buto para madaling matanggal ang hita ng manok sa katawan nito. At huwag nyo nga din palang kakalimutan tanggalin ang leeg at ulo ng manok. At yun na nga mga ka-chicken, nabuti na lang naalala kong hindi ko pa pala natanggal ang lamang loob ng manok. Kaya nga ayun, hiniwa ko ng puwetan nito, gumawa ko ng butas para malukot ko ang laman loob nito. Medyo masilan nga lang itong mga ka-chicken at kailangan dahan-dahanin para hindi maputol ang intestine o isaw ng manok. At kung may natitira pang mga pagkain o dumi ng manok sa loob ng isaw nito, ay kailangan itong hugasan na tanggalin. At ingatan din mga ka-chicken na hindi nyo mabutas ang isaw ng manok para hindi magkalat ang dumi nito sa loob ng manok. So ayan nga mga ka-chicken, pagkatapos kong tanggalin ang laman loob ng manok, ay hindi na ako nagpaawat at tinadtad ko na at iniwa-hiwa sa different cuts ang katawan ng manok. Sa paghihiwa ng manok, may sinusunod tayong mga cuts dahil yun ang standard at alam na mga mamimili na hiwa o cuts ng parte ng manok. At ayan nga mga ka-chicken, natapos ko ng aking video kung paano ba tama ang proseso ng pagkakatay ng manok. At ayan nga, nililinisin ko na para paglagyan ng ating finish cuts ng ating manok. Hanggang dito na lang po at sana ay nag-enjoy kayo sa iyong panonood. Maraming salamat at paalam.